Si Gabriela ay isang dalaga na tulad ng marami sa kanyang kaedad ay punong-puno ng mga pangarap at pag-asa. Malapit na siya makapagtapos sa high school hanggang sa isang araw, bigla na lamang siyang nawala na parang bula, walang iniwang bakas. Sa investigasyon nabunyag ang isang lihim na relasyon na siyang maaring dahilan kung bakit ang kawawang dalaga ay agad na nauwi sa isang nakakatakot na wakas. Si Gabriela Diana Villaruel ay isinilang noong 1998 sa Argentina. Anak siya na mag-asawang Bolivian, ngunit noong siya ay 6 years old pa lamang, naghiwalay ang kanyang mga magulang. Pinalaki siya ng kanyang ina na si Liliana Chambi at ang kanyang stepfather na si Cesar Garcia. Mayroon siyang nakababatang kapatid na babae na si Sunilda na 4 na taong mas bata sa kanya at sila ay mayroong malapit na ugnayan. Bukod dito, mayroon pa siyang 2 mas batang kapatid na lalaki. Sa kanilang tirahan sa Villa Lugano, Buenos Aires, nakatira rin ang kanyang lola sa ina, isang tiyahin at ang asawa nito, pati na rin ang ilang taong umuupa ng mga silid. Ayon sa mga nakakakilala sa kanya, si Gabriela ay isang tahimik at simpleng babae. Hindi niya hilig ang pagpunta sa mga party o sayawan at mas gusto niyang manatiling hindi napapansin. Iniwasan niyang tumawag ng atensyon kaya hindi siya nagme-makeup o nagsusuot ng mga damit na masyadong revealing. Gayunpaman, sa likod ng kanyang mahinahong personalidad, paminsan-minsan ay lumalabas ang normal na pagre-rebelde ng isang teenager at madalas siyang nagkakaroon ng matitinding pagtatalo at diskusyon sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang lola. Sa katunayan, sa isang mahalagang yugto ng kanyang pagdadalaga, hindi na niya kinaya ang tensyon sa kanilang tahanan kaya kasama ang kanyang kapatid, nagdesisyon silang tumakas ng bahay. Nagtago silang 2 sa bahay ng isang babaeng nagngangalang Marisol na isang tiyahin sa ama sa loob ng 1 linggo. Maraming beses, halos desperado, ipinahayag ni Gabriela ang kanyang kagustuhang tumira kasama ang kanyang biological na ama. Naghahanap sa posibilidad na iyon ng isang paraan upang takasan ang mga problemang bumabagabag sa kanya. Ngunit tila hindi ito gusto ng lalaki. Dahil mayroon na siyang sariling pamilya at mga problema rin. Sa ganitong sitwasyon at nang sumapit ang taong 2016, si Gabriela ay nasa huling taon sa high school. Gayunpaman, ang mahirap na kalagayan ng kanilang pamilya ay nagtulak sa kanya na humanap ng paraan upang suportahan ang kanyang pag-aaral dahil hindi siya kayang tulungan ng kanyang pamilya sa kanyang mga pangangailangan. Dahil kapwa siya at ang kanyang kapatid ay walang computer at walang access sa internet, kaya madalas silang pumunta sa isang internet cafe na malapit lang sa kanilang bahay na ilang metro lang ang layo. Kaya noong Biyernes, July 29, 2016, ang dating ordinaryong gawain ay naging isang trahedya sa buhay ng 18 years old na dalagita. Nang hapon, pagkatapos niyang umalis sa kanilang bahay, kasama si Sunilda para pumunta sa internet cafe, nagbago ang kanyang plano. 2 bloke bago sila makarating, sinabi niya sa kanyang kapatid na maghihintay na lamang siya sa kanyang 20 years old na nobyo, na tila nakatakda niyang makita. Ang nakakagulat sa lahat, ilang oras lamang ang lumipas, lumapit ang nobyo sa bahay ng pamilya. At tinanong ang ina kung may alam ba siya sa dalaga. Akala ng lahat ay magkasama sila, ngunit ang kanyang pag-aalala ay nagpahiwatig na mayroong hindi maganda. Nawala si Gabriela 5 bloke lamang mula sa kanilang bahay at ang huling taong nakakita sa kanya ng buhay, tulad ng alam natin, ay ang kanyang 14 years old na kapatid na nagsalaysay ng mga huling nangyari bago sila naghiwalay. Ang unang paghahanap ay nakatuon sa pamilya ng kanyang ama kung saan nagtago si Gabriela noong nakaraan. Ngunit sa tiyahin ay walang bakas ng dalaga at hindi rin nakipag-ugnayan sa kanya. Kaya ang pamilya ay napuno ng pangamba, natatakot na baka sapilitang dinala ang dalaga para sa isang masamang layunin. Sa sandaling iyon, naghain ang ina ng reklamo sa presinto number 48 ng Federal Police sa Buenos Aires. Ang cellphone ni Gabriela ay nakabukas hanggang alas 7 ng gabi noong Biyernes at ayon sa ilang impormasyon, may aktibidad sa kanyang social media hanggang sa huling bahagi ng araw na iyon. Sinubukan ng ilang miyembro ng pamilya na makipag-ugnayan sa kanya sa pamamagitan ng direktang mensahe sa isa sa kanyang mga account at napansin nilang nabasa ang mga mensahe, ngunit walang sagot mula kay Gabriela. Noong unang oras ng Sabado, ang mga miyembro ng pamilya
kasama ang ina sa unahan ay nagsagawa ng protesta. Humihiling sa mga kapitbahay na tulungan sila sa impormasyon o anumang clue upang mahanap ang dalaga. At dito nagsimula ang isang desperadong paghahanap. Umaasa na mahanap siya bago pa mahuli ang lahat. At ayon sa ina, ang huling beses na siya ay online sa WhatsApp ay noong 7:26 at mula noon wala na alam tungkol sa kanya. Nang tanungin kung ang nobyo ay kasama sa paghahanap, sumagot ang ina ng oo. Ang nobyo ay kasama sa lahat ng oras. Desperado rin siya dahil hindi niya maisip kung ano ang nangyari. Samantala nakipag-ugnayan ng mga otoridad sa tiyahin sa ama ni Gabriela. Humihingi ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng ama ng dalaga. Nang sa wakas ay matagpuan nila ito, akala ng ama ay isang biro lamang ang nangyayari. Dahil hindi ito ang unang beses na nakatanggap siya ng mga tawag na may maling balita. Sa kanyang pagharap sa presinto, hindi siya makapaniwala, nalilito at walang anumang impormasyon tungkol sa pagkawala ng kanyang anak na babae. Sa mga pagtatanong na isinagawa ng mga detective sa 14 years old na kapatid, sa mga kamag-anak at ilang kaibigan sa paaralan, lumitaw ang mga nakakagambalang detalye na mabilis silang inilapit sa isang sospek. Ang sospek na ito ang posibleng taong sumundo kay Gabriela noong Biyernes ng hapon. Bukod dito, ilang kapitbahay sa lugar ang nakakita sa kanya noong mga nakarang araw na may kahawak kamay at naglalakad kasama ang isang lalaki na mas matanda sa kanya. Ngunit sa mga kadahilan ng hindi lubos na malinaw, walang gustong magsalita tungkol dito dahil sa takot sa pamilya. Ang tanging taong pinagsabihan nila ay ang tiyahin sa ama na isang nagpaalam sa pulisya tungkol sa mga usap-usapan. Maging ang isa sa mga kapitbahay ay umamin na ilang buwan na ang nakalipas, nakita niya si Gabriela sa isang bus kasama ang isang lalaki, nakakandong, hinahaplos ang kanyang buhok at kinikiliti pa. Nang tanungin ng kapitbahay kung nobyo niya ba ito, sumagot si Gabriela na hindi at ito ay ang kanyang tito. Itinuon ng mga pulis ang kanilang pagsisikap sa individual na ito at ang investigasyon na nakasentro sa kanya ay naging apurahan. Mabilis siyang natuntun at ang kanyang pagkakakilanlan ay labis na ikinagulat ng marami, lalo na ng pamilya ni Gabriela. Ito ay si Nestor Quintana, ang tiyo sa ina ng dalagita. Ang lalaki ay pinanganak noong August 18, 1986 sa Alvear, probinsya ng Corrientes, Argentina at kasal kay Elizabeth Chambi, ang tiyahin ni Gabriela sa ina. Si Nestor ay isang corporal second class sa National Police at nagsilbi sa Argentine Naval Prefecture mula noong February 16, 2016. May impormasyon na ilang buwan bago ang insidente, siya at ang kanyang asawa ay nakatira sa parehong bahay ni Gabriela. Gayunpaman, pagkatapos nila maghiwalay ng kanyang asawa, lumipat siya sa isang kalapit na boarding house malapit sa bahay ng pamilya. Matapos mailagay sa radar ng pulisya, si Nestor ay 3 beses na interrogate. Tumindi ang tensyon sa bawat pagtatanong dahil ang kanyang mga sagot ay magkakasalungat at talagang nakakagambala. Gayunpaman, pagkatapos ng bawat interogasyon, siya ay pinakawalan. Sa kabila nito, patuloy siyang iniimbestigahan at habang umuusad ang investigasyon, ang mga detective ay nakakuha ng mas maraming matibay na ebidensya tungkol sa kanyang pagkakasangkot. Si Nestor ay nagsimulang makaramdam ng lumalaking presyon at dahil sa takot na lumabas ang katotohanan, voluntaryo siyang sumuko sa presinto. Hinala ng mga pulis na mayroong mas malalim na ugnayan kesa sa relasyon ng pamilya. At nang muling tanungin si Nestor, ang kanyang mga sagot ay puno ng pagkakamali. Nang hingian siya ng numero ng kanyang cellphone, sinabi niyang ninakaw ito sa kanya sa La Boca, Buenos Aires. Sinabi rin niya na sa di umanong pagnanakaw na iyon, nakuhanan pa daw siya na humigit kumulang $350. Ito raw ay kinuha sa isang ATM, ngunit hindi niya matukoy kung saang ATM niya ito winidraw. Sa huli, dahil sa matinding presyon ng mga pulis, pumigay si Nestor at umamin sa isang nakakatakot na insidente. Sinabi niya na alam niya kung nasaan si Gabriela at sinabi rin niya sa mga otoridad na wala na ang dalagita. Dito nagsimula ang isang mahirap na pagsubok para sa pamilya ng dalaga na ang tanging hiling ay hustisya. Sa kanyang mabigat na pag-amin, sinabi ng lalaki sa mga pulis na si Gabriela ay nasa silid ng boarding house na kanyang inuupahan. Tulad ng alam na natin, ang lugar na ito ay napakalapit sa kanilang bahay at sa lugar kung saan siya nagpaalam sa kanyang kapatid at kung saan huling nakita si Gabriela. Ayon sa lalaki, nagkaroon sila ng pagtatalo ni Gabriela at sa gitna ng pag-aaway na iyon ay tinapos niya ang dalaga. Dagdag pa sa pag-amin na ito,
Nakunan din ng mga security camera sa lugar na magkasama sila na patungo sa direksyong iyon. Kaya nagpunta ang mga otoridad sa lugar upang kumpirmahin ang bersyon ni Nestor. Noong gabi ng August 2 nang salakayin ng mga pulis ang bahay, ang eksenang natagpuan nila ay nakakapangilabot. Ang labi ni Gabriela ay natagpuan sa isa sa 3 silid ng lugar, nakabalot sa isang kumot at nakalagay sa loob ng 4 na garbage bag. Maingat itong kinuha para sa autopsy. Nag-imbestiga ang Mobile Crime Unit ng pulisya sa lugar upang linawin ang sanhi ng pagkasawi. Samantala, hinala ng mga investigador na ito ay isang insidente na naganap sa gitna ng tangkang pang-aabuso. Ngunit iba ang katotohanan. Walang sino man sa pamilya ang makapaniwala na ang gayong kakilakilabot na insidente ay isinagawa ng isang taong napakalapit sa kanila. Ang gulat at takot ay nahaluan ng kanilang kawalan ng paniniwala. Si Cesar, ang stepfather ng dalagita, ay labis na naapektuhan ng humarap sa media. Para sa kanya, ito ay isang tunay na pagbubunyag. Dahil sa mga taon na silang lahat ay nakatira sa ilalim ng parehong bubong, walang nangyaring problema sa pagitan nila. Ito ay isang normal na relasyon ng tiyo at pamangkin. Ang lahat ng ito ay isang sorpresa. Ito ay isang bagay na hindi maisip ng sinuman. Si Marisol, ang tiyahin ni Gabriela na tumulong sa investigasyon, ay labis na nabigla. Sinabi niya na hanggang sa sandali ng kanyang pag-aresto, walang anumang hinala. Hanggang sa puntong iyon, alam lamang ng mga kamag-anak na ang tiyo ang gumawa ng insidente. Gayunpaman, ang motibo ay nanatiling isang misteryo, isang palaisipan na nagpatindi sa kanilang paghihirap. Ang hindi alam ng sinuman sa pamilya ay sa likod ng tila relasyon ng tiyo at pamangkin ay nakatago ang isang lihim na pag-iibigan na nagpatuloy kahit noong kasal pa si Nestor sa tiyahin ni Gabriela. Ibinunyag niya na ang lihim na relasyon ang siyang dahilan ng paghihiwalay nila ng kanyang asawa at gayon din ang dahilan kung bakit siya umupa ng silid ilang bloke lamang ang layo mula sa bahay ng pamilya. Ang boarding house kung saan natagpuan ang labi ay ang lugar kung saan nagtatagpo ang magkasintahan na magtiyuhin. Ang relasyon nila ay kinumpirma ng kapatid ni Gabriela at ilang kaibigan sa paaralan na nagsasabing nagsimula silang magsama noong 13 years old pa lamang si Gabriela at 25 years old naman si Nestor. Dagdag pa nila, ang relasyon ay puno ng problema at si Gabriela ay nakakaranas ng pang-aabuso mula kay Nestor. Isinalaysay nila na si Nestor ay nagpakita ng ilang pagsiselo sa harap nila na kinabibilangan pa ng pisikal na pang-aabuso. Sinabi rin nila na mayroong audio message sa cellphone ni Gabriela kung saan siya ay inaabuso ni Nestor. Ngunit ang pagtatalo ay tumindi noong mga nakaraang buwan mula na magsimula makipag-date ang dalagita sa kanyang opisyal na nobyo. Ang bagong relasyon na iyon ang pangunahing dahilan ng galit ni Nestor. Ang resulta ng forensic analysis ay nag-reveal na ang pagkasawi ay sanhi ng atake sa leeg gamit ang mga kamay. Tatukoy ng mga eksperto ng forensic medical team na ang insidente ay nangyari noong Linggo ng umaga na nagpahiwatig na buhay pa ang dalaga ng 1 araw at kalahati pagkatapos ng kanyang pagkawala. Sa mga sumunod na araw, ang mga kamag-anak at kapitbahay na puno ng sakit at galit ay nagsagawa ng isa pang protesta. Humihiling ng hustisya para kay Gabriela sa harap ng presinto kung saan nakasampa ang reklamo. Tumindi ang sigaw at narinig ang mga hiyawan na humihiling na wala ng ibang babaeng magiging biktima at si Nestor ay maparusahan sana ng mabigat. Kaugnay ng insidente, lumitaw ang isang pagdududa na naging malalim na pangamba para sa mga kamag-anak. Ang pag-amin ni Nestor sa mga pulis ay walang legal na bisa hanggang sa ito'y mapagtibay sa korte, na nag-iiwan ng kawalan ng katiyakan sa kanyang pagkakasala at nagpapalala sa paghihirap ng mga naghihintay ng hustisya. At ang pangambang ito ay may batayan. Sa harap ng hukom na humahawak sa kaso, binawi ni Nestor ang kanyang unang testimonya na sinasabing pinilit siya ng mga pulis mula pa noong unang oras na August 1, 2016 ayon sa kanyang mga salita. Sa kabila ng paghiling niya ng abogado mula sa simula, marin itong itinanggi ng pulisya na iginiit na siya ay isang testigo at nanumpa siya magbibigay ng pahayag. Bagamat binawi ni Nestor ang kanyang unang pahayag, mayroong matibay na ebidensya at testimonya na nagpapatunay sa kanyang mga unang bersyon. Kabilang dito ang katotohanan na ang labi ay natagpuan mismo sa lugar na kanyang itinuro. Dahil dito noong March 2018, halos 2 years pagkatapos ng insidente, isinagawa ang kanyang paglilitis. Samantala, si Mariela Maneli, ang abogado ng pamilya ni Gabriela, ay nagsampa ng kaso laban kay Nestor ng triple aggravated
homicide dahil sa kalupitan, panlilinlang at pagpaslang sa isang babae. Itinampok na ang pagkakasangkot ni Nestor sa insidente ay sapat na napatunayan dahil bukod sa labi sa silid, tatagpuan din ang mga bakas ng DNA sa ilalim ng mga kuko ni Gabriela na may genetic profile ng lalaki. Para sa taga-usi, kahit na si Nestor ay walang criminal record at may maayos na trabaho, nakita nila ito bilang kaunting dahilan lang para gumaan ng parusa sa kanya. Pero dahil bata pa si Gabriela, pinagkakatiwalaan niya si Nestor. At sa kalunos-lunos na paraan ng pagkakatagpo sa kanyang labi, pati na rin sa kahinahinalang asal ni Nestor habang hinahanap pa si Gabriela, sapat na ito para hilingin na makulong siya habang buhay. Ayon sa abogado ng pamilya ni Gabriela, malakas ang ebidensya na nagpapakita ng naganap na insidente. Noong July 29, 2016, tinawagan daw ni Nestor si Gabriela para makipagkita. Dinala siya sa kanyang inuupahang bahay. At alam na natin ang mga sumunod na nangyari. Ipinakita sa korte na ginamitan siya ni Nestor ng karahasan at kontrol at hindi niya matanggap ang desisyon ni Gabriela na tapusin ang kanilang relasyon. At alam din natin na may mga saksi na nagsabing matagal nang minamaltrato at kinokontrol ni Nestor si Gabriela. Ayon sa abogado ng pamilya ni Gabriela, ang insidente ay bahagi ng paniniwalang pag-aari ng lalaki ang babae. Dahil dito ay naasahan ng lalaki na dapat sumunod sa kanya ang babae at hindi siya malayang mamuhay ng walang takot o pananakot. Base sa forensic report, napatunayan din ang kalupitan o ang pagpapahirap sa biktima dahil sa tagal ng kanyang pagdurusa. Isa rin itong insidente na may panlilinlang dahil dinala si Gabriela sa lugar kung saan hindi siya makakalaban. Dagdag pa rito, si Nestor ay miyembro ng isang security force at dahil dito itinuring itong mas mabigat na kasalanan kaya mas hinihiling na abogado ang parusang habambuhay na pagkakakulong. Samantala ang depensa ni Nestor na pinamumunuan ni Dr. George Guillermo Campora ay giniit na hindi pinakinggan ang mga testimonya ng akusado. Sinabi rin nilang ang pag-amin niya ay ginawa habang siya ay balisa, takot at nasa ilalim ng pressure. Kaya hindi ito dapat tanggapin bilang ebidensya. Dahil dito, humiling ang abogado ng pagpapawalang bisa ng kaso. Sinabi ng abogado ni Nestor na hindi dapat tanggapin ang kanyang pag-amin dahil ginawa ito sa himpilan ng pulisya at hindi sa korte. Matapos bawiin ni Nestor ang kanyang pahayag, iginiit din ng depensa na dapat mawala ng bisa ang warrant para sa investigasyon sa kanyang bahay at ang resulta ng forensic analysis. Idinagdag pa na may natagpo ang DNA ng isang hindi kilalang lalaki sa labi ni Gabriela, kaya hiniling nila na ito ay imbestigahan para alisin ang pagdududa. Kinwestiyon din ng abogado ang legal na pagbibigay kahulugan sa kaso bilang karahasan sa kababaihan. Ayon sa kanya, hindi raw sapat ang ebidensya. At tungkol naman sa qualified homicide, sinabi niyang hindi dapat ituring ng magkasintahan sina Nestor at Gabriela ayon sa civil code. Ngunit tinanggihan ng korte ang lahat ng argumento ng depensa. Noong April ng parehong taon, napatunayang guilty si Nestor sa double aggravated homicide dahil sa relasyon at femicide laban sa kanyang pamangkin. At siya ay hinatulan ng habambuhay na pagkakakulong. Noong May 2021, kinumpirma ng National Chamber of Criminal and Correctional Appeals ang sentensyang ito matapos suriin ang mga ebidensya. Ang kaso ito ay naging simbolo ng matinding issue ng karahasan laban sa kababaihan. Ipinapakita rin ito ang kahinaan ng Estado sa pagbibigay proteksyon sa mga babae at sa pagpili ng mga taong dapat sana ay tagapaglingkod at tagapagtanggol ng lipunan. Sa huli, napakasakit isipin na ang buhay ng isang dalaga ay nawala sa kamay ng taong dapat sana ay magpoprotekta at magsasabi ng mga tama sa kanya. Pero ang taong ito mismo ang naging dahilan ng pagkawala ng isang inosenteng dalagita sa mundong ibabaw. Ikaw, anong masasabi mo sa kwento natin ngayon? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi. Ciao!